halos kalahating taong pong rehabilitasyon sa isla ng Boracay ay muli pong masisilayan ng publiko ang bagong Boracay sa October 26 sa muli pong pagbubukas ng isla. Kaya importanteng alam po natin ang mga bagong patakaran para sa mga turista at maging sa mga nanirahan dito para masiguro po ang kalinisan ng isla. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasama po natin Undersecretary Jonas Leones ng Policy Planning and International Affairs ng Department of Environment and Natural Resources. Yusek, thank you for joining us. Good morning. Alright, Yusek, excited na kami dito sa Better Boracay. Ano po ba yung mga new rules na ipatutupad po sa mga turista and residents? Base dun sa mga experience natin last time, pinagbabawalan natin yung mga mas tatagal na partying dun sa isla, lalo na sa front beach. At saka pinagbabawal natin yung mga tables na nandun malapit sa front beach kasi para ma-enjoy naman ng mga publiko yung malaking front beach doon. And then bawal na rin siguro, re-regulate na rin natin yung mga sandcastle doon, yung paggawa naman sandcastle kasi medyo pag-observe natin na talagang dinadala ng tubig yung mga buhangin. No? Bawal na rin ang mga smoking, ganyan, yung mga pets na nandun na pakalat-kalat. So gusto natin ma-maximize yung pag-i-enjoy ng mga tao na mga pupunta doon. Okay, yung mga water activities, may mga ililimit din ba tayo, Yusek? Oo, dun sa water activities kasi in the past, sama-sama sila sa beach eh. Nandun yung mga naliligo, nandun din yung mga may mga sports, mga skiing, jet skiing. So ang balak natin yun, ilayo natin para ma-ensure natin yung safety ng mga naliligo doon. At saka minsan kasi may tumatapon ng mga gasolina doon. So ang gagawin natin, ilalayo lang natin sa kabilang side. Doon sila mag-sports ski, mag-banana doon. Pero yung mga maliligo dito lang sa kabila para mag-enjoy sila na swimming doon. Yusek, what can we expect pag pumunta kami doon sa Boracay? Kung ikukumpara natin doon sa dating itsura, which was previously described even by President Duterte na parang successful. Ngayon, ano na po ba yung picture ng Boracay Island? Maganda to kasi sa pagpasok mo pa lang ng port, iba na makikita natin. Inayos na natin ng interagency yung Cagban Port. So pagpasok mo doon, iba na, may mga bagong pasad, may mga jingle doon, mga music din. Hindi na kagaya ng mga makikita natin, mga tricycle, mga magulo. So inayos na natin yan. At papunta ron, pinilit na natin ayusin din yung daan papunta from the port hanggang sa beachfront. At papayagan na lang natin yung mga maliliit na e-trike. O kaya we will encourage the public na lang na maglakad kasi kaya naman nila lakarin mula port hanggang sa beach, para mag-enjoy sila. So tapos na ayos na rin natin yung, sabi nga, yung malaking lugar doon sa harap. Tinanggal na natin kasi yung mga easement doon, yung mga nagbabiolate ng mga easement, kaya lumiliit, so malaki na yan. And then, inayos na rin natin yung daan, nilawakan natin. Dati talagang siksikan yun eh. Ngayon, ang ginawa natin, may lakihan para merong walk lane at saka bike lane. Tapos, binuksan na rin natin yung ibang ruta para nandun yung mga sasakyan na malalaki. The way you describe it, Yusek, parang gusto ko na talagang mag-book at makita itong Better Boracay. Carrying capacity, Yusek, o yung tao na kaya lamang ng isla ng Boracay. Did we set it already po, no? Actually, yun yung pinakamalaking problemang na-experience natin last time. Based on sa 2017 kasi na figures nila, 2016 pala, 2016, parang mataas yung turistang pumasok doon, umabot ng mga 2 million eh. Pero ngayon, ang balak natin, based on sa carrying capacity study natin, ang pahihintulutan na natin na population na doon sa beach, about 19,000 na lang. 19,000. No, so 19,000 pero ang papasok dapat ng turista base rin sa pag-aaral natin ng carrying capacity, about 6,000 lang daily ang dapat pumasok doon. Kasi may mga tao nag-stay doon, so hindi naman naliligo, umaalis din. So para lang replenishment, yung pag-alis ng 6,000, babalik na naman yung 6,000. But ang population dapat doon, dapat base sa carrying capacity about 19,000 plus. Okay. How are we controlling yung carrying capacity, Yusek? Ang gagawin natin dyan, pag-control natin una-una yung sa number of rooms. Kasi hindi naman lahat ng hotels ay bubuksan natin. Ilan lang pong bubuksan? So, kailangan sa ngayon, ang base rin sa aming listing about yung nag-submit na yung complying na sa atin base sa mga permits, about 278 na yung hotels na pwedeng mag-operate. Pero marami pa marami pang talagang kailangan mag-comply. So, siguro, based sa number of rooms, yun lang yung pwedeng papayagan na pumunta doon. At sabi ko nga, kailangan makontrol through ID system. Yun ang sabi natin sa usapan sa interagency. At ang lokal na pamahalaan din magkakaroon ng mga ordinance para ma-ensure that
limited yung pagpasok doon para naman yung ating mga initiative doon sa island ay ma-maintain natin. Okay, yung mga establishments, yung mga hotels, okay na rin yung mga sewerage system nila? Oo, yun ang pinaka-importante, Dayan, kasi ito yung gusto nating masolve, ano? Ito yung instruction ng ating Pangulo. Kailangan maayos natin sewerage system doon. So ang ginawa ng ating interagency doon, we required all establishments, no, to connect their wastewater line doon sa sewerage system. So pag hindi sila nag-connect, then we will not be allowing them to open. Doon naman sa mga area like sa parting north, no, sa Yapak, wala pang mga sewer lines doon. So ang gagawin natin doon, we required all establishment na kung wala pa naman, they will put up their own sewerage treatment plant, STP, so that we can ensure that all wastewater that will be discharged by this establishment before reaching the water ay at least clean na siya, treated, mapasa na sa class standard na sinet ng DNR. Okay, that's good to know, Yusek. Tungkol naman po sa pag-issue ng ECC, kasi di ba yan po isa sa mga problemang nakita natin. Mas magiging stricto na po ba tayo, Yusek, sa pag-issue ng mga ECC? Ito yung pinaka natin. Hindi lang ECC ang higpitan natin. We will make sure that they will be observing all our regulations. Like for example, before they discharge their wastewater, dapat mag-secure sila ng discharge permit sa DNR. At kung meron naman sila mga generator set, kailangan nila mag-apply din sa atin ng permit to operate. Sa ECC, okay naman din yung ECC. Ang ginawa natin kasi dyan during the closure, sinuspend natin lahat ng ECC. Ngayon, binabago natin, minomodify natin so that some of these establishment, yung ECC nila na-lift na. Pero may mga strict conditions na kailangan nilang sundin. Doon sa mga ECC naman na talagang may problema, kinancel na namin yun. Okay. At we will be requiring them to secure again another one. Ang compliance dito, Diana, hindi lang sa DNR. Dapat before they operate, dapat hindi lang sa amin nag-comply, pati dun sa requirements ng Department of Tourism, at saka requirements ng DILG, at ng local government. So, dapat yan lahat. Kung isa lang, hindi rin sila mag-ooperate. Okay, Yusek Leones, we always say na itong pagbibigay protection sa Boracay, sa mga isla natin, always a shared responsibility. The government is doing what they should do, pero dapat yung mga turista rin, dapat gawin nila yung dapat nilang gawin. Paalala po sa ating mga turista. Sa mga turista, dapat ang isang pinaka-key na iniisip namin, dapat magkaroon ng disiplina. Bago sila pumasok dun sa Boracay, nandun na yung makikita nila yung mga reminders at dapat nilang i-observe. Like for example, ang naging problema dyan dati yung garbage, napakaraming basura dyan. So ang balak natin doon, yung mga pupuntang turismo, dapat pag may mga dalang basura, pag alis nila dapat nakaayos din. And then we will be requiring them also to observe yung proper behavior din. Kasi pagka naman minsan nagpa-party sila doon, baka naman kakalat sila, nakahubad, so babawal na rin natin yan. We will try to make yung Boracay a first-class ecotourism na hindi naman talaga parang nasasalahula. So pagdating pa lang ng tourism, alam nila, they will be briefed and they should be aware yung mga dapat na regulasyon na dapat nila sundin. Okay. October 26 ang muling pagbubukas, pero may soft opening, Yusek? Oo, meron kaming dry run sa October 15. Pero ito, limited lang sa 1,000 papasok doon. Okay. So, titingnan natin lang how effective yung ating naging mga initiative. Alright, Yusek, congratulations sa buong team ninyo, sa mga agencies na namahala dito sa rehabilitation. And we are all looking forward to see the new Boracay. Kami din excited na din para mabuksan yung Boracay. Marami pong salamat. Again, we had Undersecretary Jonas R. Leones, Policy Planning and International Affairs ng Department of Environment and Natural Resources of DNR. Thank you very much. Salamat, Dayan.